Praise God. So, one more clap opening to the Lord. Take your seat. Amen. So, napakabuti ng ating Diyos at patuloy tayong sinasamahan. So, tayo po ay papasok na sa ating Christmas season. Tabi mo, advance Merry Christmas to you. Yung po nasa likod, please. Dito na kayo sa loob, maluwag naman po yung loob. Pati yung nasa labas. Pati yung nasa terrace, please. Maluwag naman po dito sa loob. Then, isara na po natin yung glass door. Children lang po yung nasa taas. Okay, thank you. Amen. So, malapit na po ang ating Christmas celebration sa December 22. Are you excited? Sabi mo, excited ako. So, meron po tayong centralized Christmas gathering. Kaya yung bawat community, kinokol po natin atensyon ng community pastor na December 22, let us enjoy the spirit of Christmas, even enjoying one another together. Amen. As we together, as we celebrate. So magdadala po tayo ng kanya-kanyang pagkain, kanya-kanyang regalo. Amen. Tayo ba'y meron pa exchange gift? Wala, ano? Pero may gift. Kung gusto nyo mag-bless, magdala kayo ng grocery, worth 300, ilalagay natin sa unahan. So may number naman po tayo bubunutin, especially yung on our community needed for this coming Christmas. So, ang ilalagay po doon sa 300 ay pang Noche Buena. Yung walang kamatayang spaghetti. Yung walang kamatayang spaghetti. Na yun na lang ilagay nyo para pag uwi po nung mabubunot, wow, meron siyang Noche Buena. Amen? Amen. So, yun ay sa December 22. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Lahat po ba tayo masaya? Ako po'y masaya. Dahil kakaunin ko na sa linggo. Darating na. 3 buwan. So, pero hindi kasama yung apo ko sa May Paraw. Dahil yung calendar vacation ng magulang ay sa month of May. Okay, so buksan po natin ang ating Bible. Napakaganda po ang ating pag-aaralan. This December, tayo po ay nagbigay ng temang Give Love. Sabihin natin, Give Love. Sabi mo, I love you with the love of the Lord. Okay, sige po, kaliwat kanan, sa likod. I love you with the love of the Lord. Give love on Christmas Day. Bagamat every day is love. Amen? Amen? Every day is love. God demonstrated His love. And God the Father surely promised about His love. Alam nyo, hindi kaya sukatin. Pag-aaralan natin ngayon, how high, how deep, how length is the love of God na nararanasan natin. Kasi kailangan natin magkaroon ng measurement. And we will now study the God's love, the love of God. Sabihin natin, mahal ako ni Lord. Amen. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Ang ating key verses, John chapter 3 verse 16, the very word, for God so loved the world that He gave His only Son, the only Son, that whoever believe on Him shall not perish, but have eternal life. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Marami nagsasabi ng mga theologian, the very center of the Bible is love. The very center of the Bible and the message, the supreme meaning of the Bible is love. Kasi yun naman daw ang pinakapuso. At dito makikita natin how God loved us. For God so loved the world that He gave. Kaya pag nagmamahal,
ay mayroong pagbibigay. Una, ang Diyos na nagbigay sa atin, ito ay ang kanyang only Son. Amen. Napakahirap ang desisyong ito. Yung iisa na, ibibigay mo pa. Amen. Pwede naman sabihin ng Lord na He gave His Son eh. Pero but the Bible indicate only Son. Amen? Kasi alam naman natin yung only Son, that is to show true love only. Amen? Kaya pag tayo nanliligaw, you are the only girl. Amen? Only wife, only husband. Kasi doon mo masusukat at siya lang talaga. And God loved us. He gave His only Son. At sino ito? Ito ay ang Panginoong Jesus. So, ang tatalakayin natin is about love. Kaya dito makikita natin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, also reminding us, and now these three remain. 1 Corinthians 13:13. These three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Sabihin natin, faith, hope, love. But the greatest of these is love. Dito rin sinabi sa aklat ng 1 Corinthians chapter 13, kahit gumawa ka ng himala, puno-puno ka ng kaloob, kung ikay walang pag-ibig, para ka lang isang kalembang na walang laman. So binigyan ng pasin dito ng Bible about God's demonstrating love and the manifestation of love in our lives. Na masasabi natin, Lord, talagang mahal. Kasi kung talagang ang sentro ng pagmamahal ng Diyos ay makasarili, paano yung makasalanan? Kaya nga sabi ng Bible na parito ang Panginoon para sa makasalanan, hindi sa mga righteous. So ang ibig sabihin, the love of God makes sure na napakaluwang, hindi mo kaya. Beyond our comprehension. Na masasabi natin, it is love. Kaya dito, makikita natin, love is one of the warmest word in English language, and that God is love, and that God love us in one of the most high. Ang sabi dito, sublime, uplifting, and reassuring truth, no to mankind. Love is His nature. Sabihin natin, love is His nature. Talagang love na ang nature ng God. No? Love na ang God. Yung love. Kasi, ano nga naman sibli mo na ang lakas-lakas ang pananampalataya mo? No, you are very strong in faith. You are very strong with regard to hoping the things from God. But you don't have love. Ang sabi ng Bible sa 13:13 ng unang Korinto, but the great is love. Amen? Laki pa natin ang pagmamahal. Kasi yung pananampalataya, mga basihan ito ng salita ng Diyos, masasabi natin, Lord, thank you. I have faith. No? Nakilala kita. Ang salita mo ay aking minamahal, tinitreasure, so that my lives now change. And because of faith. And we hope for, ang sabi ng Bible, faith, ang sabi is assurance of what we hope for. Pag-asa natin sa hinaharap. So, tingnan natin ang pagkakaiba. Yung faith, mga bagay na inaangkin mo kahit hindi pa nakikita. Future. Yung hope, inaasahan mo. Pero yung love, present. Amen. Kasi hindi mo mamamahal ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung nakikita mo ay hindi mo kayang mahalin. Kaya sabihin mo sa tabi mo, mahal na mahal kita kahit ganyan ka. Kasi love eh. Kaya sabi nga one word love is, I love you in spite of, not because of. Kasi pag nakabase mo because of, pag yung because hindi mo na nakita, where is love?
I love you because you're beautiful, you're handsome, you're sexy. Dahil nung kayo kinasal, para kang Pepsi Cola. Nung nagsama, naging Pepsi Mega. Where is love? Amen. Yung puno-puno ng blessing, I love you, sweetheart. May kiss ka pa sa asawa mo. Di ba? Pero pag dumating yung struggle, how can you express love in the midst of sacrificing, in the midst of shortcoming? So, love is love. Bagamat 4 letter, ang word na love, it is an action word. Kailangan nararamdaman, nakikita. Amen? Amen po ba? Iparamdam natin. Sa mag-asawa, pag ako'y nagkakasal, sabi ko, meron 3 bagay sa mag-asawa ang love. Una, iparinig mo. Say to your loved one, I love you in the morning. I love you in the afternoon. I love you in the evening. I love you 3 times a day. Amen? That is the way you show love. By talking. Iparinig mo. Kasi minsan nangyayari, hello? No? Amen. Hello? Kain na. Kain ka na. Ayun na. Wala na yung love. Kaya kailangan sariwain natin, balikan natin. You need to love every day. And you need to be lovely every day. I love you, sugar. Amen. Amen? Kasi kung ano sa puso mo, lalabas sa labi mo, ikikilos ng katawan mo. Kaya kailangan paibabawi natin ang pagmamahal over faith, pagmamahal over hope. Because 1 Corinthians 13:13, the 3 remain, faith and hope and love, but the greatest of these is love. Kaya ngayon ay ating pong palalimin pa ang pagmamahal na yon dahil napakahalaga. So katulad ng binasa ko kanina, ang sabi ng verse 8, ng 1 John chapter 4, verse 8 to 10. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Diretsahan ito. Amen? Kasi kung hindi mo mahal, anuman nagawang kasalanan ng iyong kapitbahay, na iyong asawa, na iyong anak, na iyong kapatid, anuman pagkukulang, pagkatapos hindi mo mahal, pagkatapos kung kayo makasamba sa Diyos, naglulupasay ka pa, sabihin mo, mahal na mahal mo si Lord. Eh kung yung tao mo nakikita, hindi mo mamahal, ang sabi ng Bible, hindi si Bishop po may sabi, ang sabi dito, hindi ka pa rin kumikilala sa Diyos. Amen? Amen po ba? Masakit ito, pero isang katotohanan na talagang anumang kondisyon ng ating nararamdaman, you need to show love. Because God is love. Amen? Because God is love. Because God is love. Hindi mo kinakount para sa Kanya yon, para sa iyo. You do it for yourself. As you love people, even though na sila ay nagkamali, you need to show love. Kasi si Jesus, makita natin, di ba? Si Pedro, nagkamali sa kanya, pero nung nabuhay na muli ang Panginoong Yesus, sabi nga sa mga disipulo, huwag niyong kalimutan si Pedro, hanapin niyo. Kasi bumalik sa pangingisda si Pedro. In the book of John, chapter 20 and 21. Kaya, Jesus loved the people. And Jesus came to this earth for the sinner, not or only for the righteous. Because, for God so loved the world. Amen? Amen? So you need to love the world. And who is the world? The people around you. Yung kapitbahay mo. No? Especially your family. Your wives, your husband, your daughter, your father and mother, show love. Amen? Amen po ba? Dahil walang perpekto, pero nagiging perpekto at kompleto pag ipinaramdam mo ang pagmamahal mo. Hello? Amen. Okay, let us proceed. Dito po sa ating pag-aaralan,
makikita po natin ang apat na klase ng God's demonstrated of love. Love is love. It's true, but what kind of love? Anong uri na pag-ibig? Kasi ngayon ay masyadong hina-highlight ng LGBTC. Mahal ko kahit lalaki sa lalaki. Tama? Nakuha niyo po ba? Amen. Masyadong iniibabaw yung pagmamahal. Pero ang problema, maling pagmamahal, saan mo ginagamit? Yung lalaki sa babae, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Tama po ba? Walang hadlang sa law ng love nyo. Pero hindi mo pwede sabihin na love. What is love? At how can you express your love? True love. Amen? Para yung tubig Halimbawa, tubig dito sa, ano ba to? Kusina o water. Inumin ko. Ay tubig doon sa bowl. Inumin ko. Tubig niya. Hindi, tubig din yun Mali. Alam mong marumit, mali. Ba't mo iinumin? Right? Hindi porke tubig, iinumin mo lang. O tubig ulan, tubig sa poso, tubig sa mineral. Tubig sa banyo, yung nasa inodoro. Pare-parehong tubig. Pero saan mo lugar kinuha yung tubig? At paano mo i-apply ang tubig? Ganon ang pagmamahal. Amen? Amen po ba? Para malaman natin, oo nga Kaya kung lang makakasagot doon sa talakayan na gustong ipasa sa Kongreso, yung dahil nagmamahalan, parehong lalaki, yung iba nagpa-change na ng sex, everything, ay talagang may mali. Yung kalayaan nilang pagmahal. Pero anong uri? Sa Bible, merong 4. Pero hindi ito po yung pinaka points ko. The number 1 is agapao. What kinds of love is agape? Ang ibig sabihin ng agape, God's kind of love to humanity. Sabihin natin, God's kind of love to humanity. Ayan ang tinatawag na agapao. Without measure, makasalanan ka man o hindi, mahal ka ni Lord. That is agapao. Agape love. The second love is phileo. Phileo means the friendly love. Mahal kita bilang kaibigan ko. The third one is eros love, love of an opposite sex. Ito po yung babae at lalaki. Amen po ba? Amen. And the last love is extorge. Ang ibig sabihin, brotherly love or family love. Amen? Sabihin natin, family love. Ang tawag dyan ay storge. Na makikita natin, napakahalaga yung 4 na ito. The agape, the phileo, the eros, and the storge. Pero, sa pagmamahal sa mag-asawa, meron pong 2 combination. Ito yung storge at yung tinatawag na eros and friend. Pwede mo pagsama-samahin. Amen? Amen po ba? Kasi opposite sex. Babae at lalaki, ikakasal. Pwede mo iparamdam yung eros love. Friendly love, kaibigan mo, asawa mo. Storge love, because your family. Pero, yung pong friendly, hindi mo pwedeng i-apply yung tinatawag na marriage life. Kaya yung pagmamahal na mag-asawa, kung magkaibigan lang kayo. Right? Amen po ba? Hindi pwede kang lumampas doon sa kalayaan ng eros love, sapagkat yung eros love, mangyayari lang pag mag-asawa. Pero pag friend lang, Amen po ba? So makikita natin yung napakahalagang bagay na mag-asawa. Malaya tayo, pero ang tanong, ito ba'y phileo? Yes, everybody loves God. Agapao. Agape love. For God so loved the world. Kaya tayo, pwede natin gamitin ito. How God loved us. And that is the agapao. Hindi pag kayo nagkamali, itatatwa ka na ng Diyos, hindi. Remember this, God expresses love, the prodigal son in the book of Luke. Nagkamali po yung isang anak, pero winelcome pa rin ng kanyang ama. Because nangibabaw pa rin yung God's kind of love sa kanya. Amen? Kaya hindi pwedeng sabihin love, pero ang kailangan, depende sa pag-apply mo ng love. Kaya katulad ng sabi ko,
Ay, wag mo yamig. Water, yes, water. May water sa ulan. Water sa gripo. Water sa mineral water. Water sa CR. Oh, sabi mo, hindi, water ininom ko. Sige lang, mamamatay ka dyan. Kumadlo ka sa inodoro, water. Parang love. Hindi, mahal ko siya eh. Eh, mali nga. Pareho kayong babae. Pareho kayong lalaki. Di ba? So, mali. So, hindi pwede. At nakatutuwa, ibinatas. Ang ganda na ibinatas ibinaba ni Trump. Ang nire-recognize lang sa bansang Amerika ay dalawang gender. Ito ay ang babae at ang lalaki. Kaya nanginginig ngayon ang nagrarally, no? Nagrarally na ipasa at yung LGBTC. Amen? Amen po ba? Kaya purihin natin ang Panginoon. Okay, let us proceed sa main points ko. Dito makikita natin, sharing love first to your family. Sabihin natin, to your family. Your family. Mother love, father's love, and husband and wife's love. Amen? Are you listening? Amen. Kasi dito makikita natin na kailangan na mapuno ng pagmamahal ay ang una ay ang pamilya. Kasi yung pagmamahal, bagamat hindi tayo perpekto, pero pag nagigibabaw ang pagmamahal sa pamilya, all sin covered by the love. Amen? Nakuha niyo po ba? All sin covered by the love. Ano man pagkakamali, pag ito yung ibabaw ang pagmamahal, napapawi ang anumang kasalanan dahil sa pagmamahal. Amen? Amen? Kaya napakahalaga, first, mother's love. Taas ang kamay ng mga nanay. Iba ang pagmamahal ng ina. Sabihin mo sa tabi mo kung nanay ang katabid mo, thank you, mama. Iba. Mother's care, mother's touch, mother's love. Sino nakakita sa akin sa Facebook, yung ibon ay kanya tinatakpan yung kanya sisiw. And that is mother's love. Tapos, hindi ko na nakuha yung manok, yung lalaking manok, kain ng kain. Tapos yung ina, kumakain, dinadala sa sisiw. Nakuha niyo po ba? Hello? Ang ibig sabihin, deep concern ng mother ay ang kanyang pamilya. Kaya kung bakit sinabi ng Bible na ang nanay ay tutulungan ang kanyang asawa. Sabihin natin, asawa. Ang sabi sa Bible, ang babae nilikha ng Panginoon, ang sabi, it is not good for the man to be alone, and I will make a helper. Sabihin natin, helper. O taas ang kamay ng mga asawa lalaki. Tandaan niyo, mga lalaki, ang asawa niyo helper. Ibig sabihin, tutulungan kayo sa gagawin niyo. Amen. Pero pag walang ginagawa ang lalaki, paano ang gagawin ng babae? Ang babae nag-aabang lang kung ano ginagawa ng lalaki. Pag ang lalaki masipag sa trabaho, sasabihin ng asawa, seka, tutulungan ko siya, ako naman sa pamilya. Ako naman mag-aalaga sa mga anak ko. Kaya hindi pwede sabihin ng asawa lalaki, nasa bahay ka lang, ako yung nagtatrabaho. No, huwag mong sasabihin na ikay nagtatrabaho, asawa mo yung nasa bahay. Subukan mo umuwi na walang niluto. Subukan mo hindi ka paglaba. Subukan mo walang maglilinis ang bahay. Pag uwi mo, gubat ang bahay mo. Right? Amen po ba? And that is the love. Hindi pwede sabihin, porque ang asawa natin nasa bahay lang, ikay nagtatrabaho, napapagod. Ang asawa mo masigit. Bakit? Tulog ng mga anak mo, asawa mo, gising pa eh. Tama? Amen po ba? Nung aking si sweetheart, naandito, uwi na. Alas 4, gising na yon. Lalo pag schedule ang dialysis ko. Gising na yon. Nagluluto, nagpiprepare. No? Ang mga lalaki, siyempre, papasok ka ng trabaho sa opisina, pero pag uwi mo, makita mo, asawa mo na iwan sa bahay, iba ang mother's touch, iba ang mother's care. Kaya, in this season, you need to give your lovely wife a 13-month pay. Oh, di ba? Amen! Mga lalaki, taas sa kamay.
O, butasin na yung yung arkansya. Butasin mo yung arkansya mo. Dali mo naman ang misis mo, magpariban naman. Kita nyo, ang dami sa Facebook, nung natanggap 13 months, puro nagparibanda yung mga teacher. Yung mga babae, di ba? Amen. You need to enjoy life. Kasi, love. Mahalin mo naman ang sarili mo. Amen? Yes, mahal natin ang Diyos. Mahal natin pamilya, but mother, please take care of yourself. Amen. Honor your labor to the Lord. Kung may bilin ka sa Pasko, bilin mo, pag-ipunan mo. Amen. Hello? May nanghingi sa akin ng payo na akin nun eh. Bisa, pwede po bang i-honor ko ang aking sarili sa pagod ko? Bakit? Ang ko po yung kotse ko eh. Walang problema. O, di ba? Amen? Ayoko lang sabihin, pinapaltan mo, bigay mo sa akin. O, di ba? Pero, it's time for you to honor your labor, no? But don't forget your family first. You need to honor. Kaya, mother's gift. Sabihin natin, mother. O, taas ang kamay ng mga nanay. Oh, I love you with the love of the Lord. Tatanggap kayo na 13 months. Naandyan na. Praise God. Amen? So mga guy, mga husband, habang hindi pa siksikan ng reban, dalhin nyo ng asawa nyo. Amen? Abi, ako'y nakaipon na ng para-reban. Praise God. 3,000 daw eh. O, diba? Amen? Kasi bakit? Ito. As a good husband, hindi maiwawala pag nakita ang asawa mo, para muna ipinakikilala kung sino asawa niya. Naku, hindi po ba ako? Because the presentation of your lovely care to your family, first, kailangan makita sa asawa mo. Dahil pag nakita asawa mo, mahusay kang asawa. Amen? Palapakan natin si Lord. Pag nakita ang ganda-ganda ng asawa, kaya pag ako'y nakakasal, sinasabi ko sa lalaki, o ikaw lalaki, pag nakita ko asawa mo, after 5 years, mas maganda kaysa dati, kakamaya kita. Pero pag pumangit, magtago ka na. Ibig sabihin, hindi mo na alagaan. Kaya mother's care, mother's touch. Amen? Kaya ngayon, praise the Lord, mahalin natin ang ating mga ina, mga asawang babae. Amen? Mahalin natin. Kahit dumating sandali ang asawa mo yung nakaporma, ikinaka-short, walang problema yon. Kahit sabihin mukhang driver ka. Pero pag nakita asawa mo, good husband ito. Ay mahirap yung lalaki porma-porma, ang babae naman yung mamalastiga. Alam nyo ba yung mamalastiga? Alam nyo ba? Yung parang katulong. No, kawawa naman. Mukhang binata ka sa labas, ang asawa mo na mamalastiga. Mali. Kung kaya din lang, give love. Amen? Alam mo natin si Lord, give love. Give love. O husband, look to your wife. Sabi mo, I give you love. I love you, my sweetheart. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Kasi iba talaga. Bagamat yung kapatid ko, inaalagaan ako pag ako'y dadayalis, pero iba talaga pag-asawa. Amen? Iba. Kaya napakahalaga nun. The second one, okay, meron akong nalimutan. A mother's love unconditionally and unceasingly. What about the love of the mother? Surely a mother's love for her children is picture of God's love to us. It is good. Ang sabi dito, surely a mother's love, her child to her child, is a picture of God's love to us. Ang pagmamahal daw ng isang ina sa kanyang asawa, sa kanyang anak, ay isang larawan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sacrificially. Amen? Sacrificially. Maagang gumising ang babae, ipaghahanda ng kakainin ng pamilya, so love, a mother's love. Kaya, give love. Amen? Give love. Kaya yung mga asawa na nasa bahay, huwag niyo sasabihin na wala kang contribution sa asawa mo dahil asawa mo nagtatrabaho locally and abroad. No. Mas pagod ka kaysa sa asawa mo. Kasi ang asawa, mayroong 8 hours duty lang. Tama? Papasok ko na alas 9, lalabas ka alas 5. Pag uwi mo,
kapi-kapi ka na lang. Pero ang asawa mo, gigising na alas 4. Ihahanda ang pagkain. Pag nakalis na mga anak, maglilinis ng bahay. Ay kung may alaga pa 3 aso, pati aso alagaan. Imagine, dagdag pa. Amen? Pag may bisitang dumating, i-entertainin pa niya. Amen. So ano oras matulog ang nanay? Kailangan may dinner. At pagkatapos, pag naalagatan ng tulog na ang lahat, magpapahinga na ang nanay. Amen? Kaya naman ngayong Pasko, give love. Give love. At hindi lang Pasko. As husband and a family man, you need to take care your wife. Dahil siya ay larawan ng pag-aalaga, pag-aasikaso sa atin. Kaya don't forget this, surely a mother's love for her children and to his family is a picture of God's love, full of sacrifices. Full of sacrifices. Minsan nga na ikwento ni Mrs. Nung maliliit pa mga anak ko, ako'y nagmi-mission po noon sa Tawi-Tawi, Zamboanga. Dumating ang sandali, nagkasakit si EJ. Maliit pa. Ay wala ako. Wala siya nagawa. Yung aming unang-unang marriage ring, wala nagawa siya. Kundi isan lang, hanggang sa narimata. Amen? Ganon. Minsan, kailangan yung kanyang relos na bigay ko sa kanyang gold-plated, isinanla, hindi tinanggap. Yung pala, di baterya. Hindi tinatanggap sa lahat ng baterya. Marami sakripisyo pero wala nakakala. Pero ang nanay, tingin kayo dito, ang nanay, handang lahat gawin para sa kabubuti ng kanyang anak. Amen po ba? Kaya sa tanong ngayon, talagang give love first to your parents, to your mother. Mother's love is sacrificial. Number 2, a father's love. Ang pagmamahal ng isang ama naman sa kanyang asawa, sa kanyang anak. Alam mo, mabigat din ang katungkulan natin mga asawa sapagkat alam naman natin ang asawa ay head of the family. Ephesians chapter 5, sinabi doon, will be the head of the family. So napakahirap talaga sa atin. Kasi doon nakasalalay ang bukas. Kaya dito, mga tatay, dito kayo tumingin. As head of the family, naandyan ang mata, naandyan ang tenga, naandyan ang ilong, naandyan ang bibig, naandyan ang isip. So makikita natin, ito yung part ng head. Kaya ang tatay makikita natin na suportahan dapat ng pamilya anuman ang nakikita ng ama. Kaya minsan may nakikita ang ama, hindi nakikita ng ina yon. Dahil ang ama ang nakakakita. Ang katungkulan ng asawang babae, suportahan yung nakikita ng asawa. Amen? Ano ba, Daddy? Kaya even our personal, sa pamilya, maging sa church, ang laking bagay ang pagsuporta ng aking asawa, si Pastora. Kasi nakikita ko, pag kami nagkukwentuhan, isinishare ko lang. So anong kanyang bahagi doon? Amen. Kaya tayo nagpapasalamat. At ang mga tatay, mga kapatid, si Joshua sa 24:15, tularan natin. Na sabi ni Joshua sa 24:15, as for me and my family, we will serve the Lord. Take control the leadership. Mga tatay, at magiging tatay, at naging tatay na. Kasi dalawang leader natin ng anak ngayong linggo. Kaya wala sila. Doon nag-chat. Tatay Bishop, nasa operating room na po. Tatay Bishop, okay, pray. Ang nag-chat sa akin yung mga asawang lalaki. Kasi very much concerned about the wife. And that is true. Talagang yun bilang mag-asawang lalaki. Kaya dito naman, sa pagmamahal ng isang ama, mga asawang lalaki, give priority to your family. Wala na yung barkada. Wala na. Ang barkadahin mo ay ang pamilya mo. Kasi
sila yung aagapay sa iyo sa uli. Nako niyo po ba? Huwag ka na maghahanap ng maganda. Pagandahin mo asawa mo. Sabihin mo, ang ganda pala ng asawa ko, kulang ka lang sa lantik ng pilikmata. O, di ba? Amen. So, pagandahin mo. At makikita mo, siya pala. Nasa tabi mo lang. Kasi sabi naman ng Bible, bones of your bones and flesh of your flesh. Buto ng iyong buto, laman ng iyong laman, ang iyong asawa. Kaya mga lalaki, ang leadership po ay nasa inyo. Ang babae ay susunod lang. Kaya nga sabi ng Bible, the husband will be the head of the family, the wife, you need to be submitted to your husband. Magiging epektibong leader ang asawa lalaki pag ang pamilya sinusuportahan ang kanyang tatay, ang kanyang asawa. Amen? Where we are now because my son, my daughter, my wife, supporting the leadership na meron ako. Not only in personal, but in the ministry. Nagkaroon kami ng timetable, 3 years after, meron tayo ito, 3 years after, meron tayo nito, supportahan nyo dito, and what happened? Everything is fulfilled. Kasi may sumusuportang asawa sa kanyang asawa lalaki, may sumusuportang anak sa kanyang magulang. Amen? So give love to your father. Why? Tingnan mo naman ang asawa mo. Sabihin mo, I love you. I'm here to support you. Amen. Malabakan natin sila. O mamaya nyo nakisan pag uwi. Kasi talaga kailangan yun. Kasi fueling kailangan ang magbigay ng sigla ay ang leadership ng ama. Magko-contribute lang yung babae. Pag nakikita yung gumagalaw ang kanya asawa lalaki, susuportahan ng babae. Kasi sabi ng Bible, it is not good for the man to be alone. I will make a helper. Kaya suportahan mo. Kaya ngayong pagtatapos ng 2024, mag-meeting kayo. Magkaroon kayo ng counting date, kayo mag-asawa. Pag-usapan nyo 2024, ano ang gagawin nyo sa 2025. Hindi nyo kasama mga anak, kayo lang dalawa. Amen? Pumunta kayo sa walang kupas sa Sampaloc Lake. Kung gusto naman, sa Highland, meron dyan. So, kailangan yon. Amen. Kasi ano sabi na Ecclesiastes? Chapter 4, verse 9, two head is better than one, because there is a good result in their labor. Two head is better than one, because there is a good result in their labor. Mas makapangyarihan, mas malakas ang dalawa kaysa isa, sapagkat may katagumpayan pag dalawa kayo. Amen? Kaya lagi kayo napakahalaga ron. Kaya Father's love, appreciate it. Amen? Mga babae, taasan kami ulit, mga asawa. Don't forget, okay, taasan kami ng babae. Don't forget your domestic support to your husband. What it is? Ang domestic support, kung mahilig sa kape asawa mo, yung pinakamasarap na timpla ng kape, alamin mo. Domestically. Amen. Hello? Amen. Kailangan, pagpupunta sa trabaho, asawa mo, ikaw ang nagre-ready ng kanyang t-shirt. Kalba, weekly na uwi. Sweetheart, nasa bag na ang damit mo. Lahat, amoy doon yan, mababango yan. Naandyan ang iyong underwear, araw-araw magpapalit ka, ha? Kasi yung nakaraan, malutong na. Dahil isang linggo mo yatang ginamit. So, ibig sabihin, ang mag-aalaga naman domestically sa kanyang asawa lalaki ang babae. Amen? Pastora, laging chinecheck yung aking panyo. O, ano susuot mo bukas? Sky blue. O, kunin mo panyo. Ito, o, katerno daw. Kasi minsan, nagpanyo ako kulay pula. Ba't naman pula dyan? Ba't kung kulay pula naman ang iyong panyo? Amen? Sinisigurado niya, yung sapatos ko, may bagong medyas. Magpapalit ka. Kasi iba ang anointing.
Pagka ikay nagtamad, pumalit ng medyas. So, sino nakakaalam nun? Domestically, ang asawang babae, kahit kayo working mother, please, see to it domestically, you provide the need of your husband. Pag alam mo parating, ano ba paborito pagkain niya, lutuin mo. Para naman pag ingreso ng sahod, buong buo. Hallelujah. Amen. Amen. So, sweetheart, ano paborito mo? Kasi, sabi nga, it is not good for the man to be alone. Pag sinabi yun, hindi maganda sa lalaki nag-iisa, yun nga, walang mag-aasikaso. Amen? Kaya, give love. O mga asawang babae, sabihin mo sa asawang lalaki, aalagaan kita. Sige po, lakasan nyo, mga babae. Hindi ko naririnig dito, no? Sabihin nyo, aalagaan kita. Amen. So mga asawa lalaki, give love, regaluhan nyo. O minsan ito mga babae, give love eh. Pag naman ang asawa nyo lalaki nagregalo ng hikaw na maganda, huwag mo sasabihin na sana pinera mo na lang o bigas. Huwag naman. Ang sakit sa damdamin no, kasi pinag-ipunan yan. Amen po? Appreciate, sweetheart. Saka mo na itanong kung magkano. So, napakahalaga kasi, punuin natin ng pagmamahal ang ating pamilya. Tanda natin walang perfectong pamilya, pero everything covered by the love of God. May matatabunan ng pagmamahal, anumang imperfection na nasa loob. Because everybody love. Amen? O mga anak, taas ang kamay. Oh yeah, praise God. Napasalamatan niyo na ba si Mama sa paggising na maaga? Amen? Amen. Yung mga young people na professional, na pagka umagay nagbibigay ng baon ng nanay niyo. Ngayon naman, kayo naman magbigay ng 13 months sa nanay niyo. Praise the Lord, sana all. Amen. Ba't ko sinasabi to? Kasi, alam natin, pag ang loob ng pamilya ay puno ng pagmamahal, hindi mo na kailangan magpanggap sa labas. Inilalabas mo lang ang totoo sa iyo. Amen? Show love. Love one another. Napakahalaga nun. Okay, buksan natin ang ating Bible sa Ephesians chapter 3 verse 16. Si Pablo ang nagpray, ang sabi dito, Ephesians 3:16 to 19. I pray that out of glorious riches, He may strengthen you with power through the Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your heart through faith. And I pray that you, being rooted and established sabihin natin, rooted and established in verse 18, and may you have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide, how long, how high, how deep of the love of Christ, and to know His love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all fullness of God. Ang kapunuan pala ng fullness. And the fullness of God, ang tinutukoy pala dito ay yung power of love. How high, how deep. So kailangan, napakalaga. Si Paul ito ay binigyan ng emphasis niya. Si Ephesians chapter 3, verse 16. Pinagpray niya, I pray that out of His richest glory, He may strengthen in you with power through the Spirit in your inner being. So ano ang ibig sabihin dito? Love start in your inner being. Not in your sweet smiling. Not in your good doing. Love start in your inner being. Sa loob. Kasi kung ano nasa loob, ang face ngingiti. Pag nasa loob, kikilos lang. Kasi you can
you cannot manage the circumstances. That sometimes love, hindi pwede mo ipakita lang sa ngiti. Lalabas yung pagsimangot pagdating ng oras. Di ba? Amen? Kaya dito pinapakita ni Pablo, the riches, out of riches, ay sabi niya dito, through the Spirit in your inner being. Inner. Kasi kung ano yung nasa loob, ay lalabas lang sa labi. Kung ano sa loob, lalabas lang sa mukha. Kung ano sa loob, lalabas lang sa iyong pagbibigay. Kung ano sa loob, lalabas lang sa pakikipagkapwa mo sa tao. Kasi nasa loob ang pundasyon mo. Amen? Sabihin natin, innermost being. Innermost being. Ano ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 13:8? No? Malapit na po ako magwakas. I so long that your old age cannot wear it out, so long your continually contribution. Ang sabi dito ay napakahalaga. Your successive temptation shall not drain it dry like eternity. Itself it no bound. Ang ibig sabihin, ang ating pag-ibig po sa atin ay for eternity. Sabihin natin, magpawalang hanggan. Magpawalang hanggan. Kasi tama naman eh. 1 Corinthians 13:13, there's three remain, faith, hope, love. But the greatest is love. Faith only indicate here. Kasi pag kayo nasa langit na, what is the use of faith? Right? Kasi na kay Lord ka na eh. Pag ikay nando na kay Lord, where is the use of hope? Pero, yung pagmamahal, even to heaven, you can show love how to worship your God. Eternity. Sabihin natin, eternal. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Kaya, ang ibig sabihin, the God's of love is continually. Hindi napuputol. Kaya saman tayo naroon, mahal tayo ng Panginoon. Another one, ang sabi po sa Jeremiah 31:3, the Lord appeared to us, it passed, saying, I have loved you with everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Jeremiah 31:3. Again, basahin po natin lahat. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you unfailing kindness. So what is? God love is eternal. God loves is continual. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagpapatuloy. Nag-i-increase. Kaya don't stop loving people, don't stop loving God. And then, last verse, before I read, tayo po'y tumayo. Ang sabi ng Romans 13:10, before we pray, love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Love your neighbor, love your enemy, love one another. Because love is the fulfillment of the law. Kung tayo talaga ay sumusunod sa Diyos in His Word, to fulfill the great love of God, to fulfill the law of God, it is love. Kaya ngayon, as a family, love your mother. Husband, love your wife. Take care him, take care her. And the wife, you need to take care of your husband. Also love. The children, you need to be submitted. The children honor your father and mother. Sapagkat may kalakip na pangako ang sinabi sa mga bata, mga kabataan. Pag ang mga bata at mga kabataan ay ginalang, nirespeto,
ang kanyang magulang, may 20 blessing. Longevity of life and prosperity. Hahaba ang buhay niyo at aasenso ang buhay niyo. Hindi niyo kayang hadlangan because the Word of God is final. It will return to God void. Isaiah 55 verse 10. Hindi babalik ang kanyang salita ng walang kabuluhan. It will accomplish what He desired. And the desire of God in this season, to fulfill the law of God, to have love. Amen? Kaya sa mga araw na darating and every day, show love and give love. Let us pray. In the few moments, let us pray to your mother. Let us pray to your father. And we will pray for the couples. To fulfill the law is to love one another. God showed the real demonstration of love when He gave His beloved Son, the Lord Jesus. He gave it sacrificially. And He said, for God so loved the world that He gave His only Son. Those who believe on Him shall not perish, but have an everlasting life. Let us pray. Magkapit-kapit tayo ng kamay as we sing one beautiful Christmas song. Habang inaawit natin ito, matapos tayo magkapit-kapit ng kamay, babae sa babae, hug one another, lalaki sa lalaki, hug, shake hands, and give love, show love. We are one family. Amen? Amen. Holy night, the stars so brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared to hear its word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder and new and glorious hope. Okay? Sige po, ikot tayo. Lapitan niyo yung mga sisters and brothers. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Give love. Show love. Voices all Night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night. Sing it, fall on your knees. Fall on your knees. Oh, hear the angel
Christ was born. All night, Divine. divine. All night, all night, Sing it again. Fall on your knees. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night. When Christ was born. All night divine. All night divine. For the last time, fall on your knees. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night. When Taas po natin ating mga kamay. Salamat dakilang Diyos. We give love. Every day is love. Lord, pagyamanin mo ang pagmamahal. First in our families, to mother, to father, a couple, to the whole family, and to the whole life family. In Jesus' name, amen. And God bless us all.